Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest na update na chika muna dali mga kaaldab. Natutuwa lang po ako kasi may mga bagay-bagay na nagpapatotoo po sa mga ina-update natin. Nagpapatotoo po sa mga sinasabi ko at pinapaliwanag. Di po ba? Totoo naman po yung mga sinasabi ko eh. Totoo naman po yung mga napapakinggan at napapanood po ninyo. Ang problema lang po kapag aldab, galit sila. Di po ba? Bakit nga po pag si Ogie Diaz ang nagbibigay ng balita? Talagang, kumbaga, hindi na sila nag-aalinlangan. Kapag tayo, di po ba? Real talk mga kaaldab, ganito po ka-sexy si Catherine. Sa tingin nyo po ba, lasing, ito yung suot na talagang daring na daring? Papayag nga po ba si Richard Paul Carson na ganito? Hindi, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Daig pa, although sabihin natin, siyempre ano yan, dapat nga nakabikini yan eh. Di po ba? Dapat nakatupis yan kasi Boracay yun, Palawan yun. May mga bagay-bagay na kung titignan nyo naman po mga kaaldab, yung mga kasuotan ni Mengay, pagka sila ni Alden iba, hindi po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Kasi kung matatandaan nyo, pumunta si Mengay sa Mild Dives sa Amang Pulo. Grabe yung bikini na sinuot niya, no? Hindi po ba? Talagang napakaganda. Kaya nga po, medyo yung nakikita ni Alden Richards talagang masasabi nyo na may mali. Di po ba? Pero kaya ni sinabi ko, hindi po ako namimilit. At dito po sa channel ni Mr. Destiny, wala pong pilitan. Di po ba? Tapos sasabihin nila na si Catherine yung pinakabago. Sa tingin nyo, papayag nga po ba si Richard Paul Carson na magsuot ng ganyan? Papayag nga po ba si Alden Richards na makipagsayawan sa mga kaibigan ni Catherine na kung titignan nyo, daring na daring naman? Hindi, para lang klaro. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, wag po kayong maniniwala basta-basta. Di po ba? Sa mga bagay-bagay na kumbaga lumalabas. Gaya nga po ng update ni Ogie Diaz. Kapag sila okay lang. Di po ba? Ano nga po ba pagkakaiba? Kay Ogie Diaz, 3-4 na araw nakalipas na bago niya ibigay ang update. Biruin mo sa 3 o 4 na araw, marami ng kwentong lumalabas. Marami ng update ang naglalabasan. Di po ba? Pero syempre, paniniwalaan yun eh. Di po ba? Ogie Diaz yan. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kaaldab, na kapag ka si Ogie Diaz, pinaniniwalaan. Kapag tayo, hindi. Ano nga po ba pagkakaiba natin? Although sinasabi, hindi, sikat yan eh. May pangalan, kumbaga, etc. etc. Hindi nga po ba pwede magkamali? Hindi naman pa pwedeng yung source niya iba yung nasabi sa kanya. Kaya nga kita nyo mga kaaldab, for the record lang po. Delay na po siya mag-post. Delay na po yung mga video nila. Dati-dati sinasabi niyan, latest kami. Di po ba? Ngayon nag-iingat na po si Ogie Diaz. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po klaro. Nag-iingat siya dahil nga po nabash na po sila sa maling impormasyon o sa maling source na ibinato po nila. Hindi, para lang po sa mga taong bumibisita at dumadaan sa channel ni Mr. Destiny para alam din po ninyo. Pero bago tayo pumunta sa ating pinakamainit na update, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Gaya po ni Christopher Min. Hindi na gano'n nagpo-post to dahil nga po kinasuhan na eh. Medyo nag-aalangan na nga siya. Ngayon siya, hindi po katulad ng dati. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, kung titignan nyo at susuriin, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po kung titignan at susuriin ninyo, parang may mali. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga taong dumadaan
at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Ganyan po sila kabayas, ganyan po sila ka-affected sa atin. Di po ba? Kapag ako, sasabihin nila, fake news yan, edited yan, gawa-gawa lang yan ni Mr. Destiny, walang katotohanan yan. Ito yung masakit, di po ba? Na kung saan tayo po talaga nagtsatsagang maghanap sa social media, naghahanap tayo ng mga posts, naghahanap tayo ng mga taong kumbaga kasama sa Boracay, sa Palawan, kasama nila Jericho Rosales, yung mga kaibigan ni Jericho, kasi magpo-post at magpo-post yun eh. Hindi po ba? Pag nag-post yun, syempre marami ka nang makikita ron. Marami ng mga kaibigan na magtatanong, makikita mo na yung mga komento na ang gwapo ni Alden Richards, napakaganda ni Catherine, etc. etc. Di po ba? Yung tipong ganon, yung pag-uusapan ng mga magkakaibigan na masarap pakinggan, masarap yung magtatanong, di po ba? Samantalang sila, nag-aabang lang naman po eh. Ang pagkakaiba po ng mga source nila, binabayaran po ni Ogie Diaz. Binabayaran nila dahil may pera po sila. At syempre kapag ka binayaran, may bayad, mas matindi yung ibibigay sa'yo at ibabato nila mga update na kung saan talaga mapapaisip ka. Di po ba? Masasabi mo na, oo nga no, ganito siguro legit yan kasi Ogie Diaz yan eh. Pero bakit 3-4 na araw pa inilabas? Di po ba na kung kailan tapos na po yung birthday celebration o yung birthday party ni Catherine? Tapos sasabihin nila, ang sipag naman ni Alden pumunta, naiimbitahan eh. Kasi eto GMA Sparkle sa Artist Center na po yung nag-post na kung saan reunion daw po ng kumbaga hello, love, goodbye. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kumpirmado na, hindi lang natin alam kung kailan ito gagawin. Alam nyo naman po ang GMA, syempre napakaraming artista niyan sa Sparkle Artist Center. Gusto nila lahat yon magkaroon ng trabaho. Gusto nila lahat yon ay mabigyan at mapunuan. Kaya nga po napakaraming teleserye bukod sa All Out Sunday. Kaya yung mga ibang artista, yung mga veterano, wala na, hindi nyo na gano'ng makikita. Kasi wala nang makukuhang project eh. Ang binibigyan at priority ngayon ng GMA Kapuso, itong mga baguhan. Itong galing po sa Sparkle Artist Center. Sila po yung bagong paborito ngayon ng GMA. Kasi nga po, mainit. Di po ba? Mabango. Ang daming istasyon ng GMA. Pero yung iba wala na. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan kasi nga po literal naman talagang tinanggal na. Di po ba? Siyempre, pag hindi ka na binigyan ng project, wala na. Magre-resign ka na lang. Paano kung wala nang sumalo sa'yo? Di po ba? Sinasabi ko lang po yung nangyari kay Alden Richards. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.